ito na nga pala yung part 3 mga kasaka, na kung saan ay kahit medyo nakakapagod na, ituloy pa rin po tayo sa paghahanap ng pangarap nating sasakyan mga kasaka. At kahit nga medyo hapon na, tumuloy pa rin po kami papuntang Cotabato para lang sa isang unit mga kasaka, na sana talaga eto na, kasi sobrang nakakapagod na talaga sa biyahe at malapit na nga tayong masuka. At talagang di basa-basa yung mga pinagdaanan namin sa daanan mga kasaka, lalo na't naabutan na kami ng dilim sa daan na anin mo talaga'y kawalan, walang kabahay-bahay. Kung may bahay man, minsan kinikilabutan kami habang dumadaan kasi talagang walang kailaw-ilaw. At first time talaga namin dito dumaan na talagang bilang lang sa daliri yung mga dumadaan, yung mga nakakasalubong namin mga sasakyan. At napakahaba ng daanan na parang iba talaga sa mga kagubatan na minsan ko nang napuntahan. At mas lalo pa nga kaming natakot nung nag-warning na yung police checkpoint na wag lang daw kaming huminto kapag hindi pulis yung magpapara. At muntik pa nga kaming maubusan ng gasolina mga kasaka sa kawalan talaga. At yun, nakalabas din kami sa liblib na daanang yun. At pagkarating namin dito, kumain na agad kami kasi sobrang gutom na matapos namin mabalot ng takot kanina. At dito na nga kami nagpalipas ng gabi mga kasaka, kasi yung takot at pagod di na talaga kaya. Okay sana kung mga lalaki lang pareha at walang mga batang kasama, pero meron kasi, kaya dito na muna. At pagputok na ng haring araw mga kasaka, tuloy na naman po kami pa Cotabato City para sa sasakyan na sana talaga guys, eto na yung mabibili natin kasi medyo malayo-layo na yung ating mga napupuntahan. Ilang oras na yung makalipas mga kasaka, yan dito na po kami at tinawagan na nga po namin yung may-ari ng sasakyan. At andito na nga po pala kami mismo sa bahay nila mga kasaka, at chinik na nga ni kuya ang unit at akala ko talaga eto na. Pero ika nga nila, pag di para sa'yo, di po talaga yung para sa'yo. Kaya diretso naman po tayong pasok sa van mga kasaka, nangihinayang sa layo ng ating mga pinuntahan sa pag-asang yun na yung magiging para sa atin talagang sasakyan. Kaya Cotabato to Davao naman po pala kami ngayon mga kasaka. Almost 6 hours naman yung biyahe sa daanan para lang talaga maghanap ng magiging sasakyan na. At abangan naman po bukas mga kasaka sa Davao naman po, baka dito na natin makita yung para sa atin talaga. Malungkot na pa uwi si Bossing, pero di pa rin kami susuko. Ito talaga pag meron kang pangarap, dadaan ka muna sa maraming pagsubok. Marami ka munang pagdadaanan bago natin makamtan yung mga pangarap na gusto nating makamtan. Kaya dahan-dahan lang, baybayin ang daanan papunta doon sa patutunguhan. Sana lang ito ngayon ay makuha at makamtan, kasi masyado na ang nakakapagod sa daanan na aming nilalakaran. Napakalayo ng aming nakalaran. Meron pa kaming nadaanan kagabing, kala namin na yun na yung kamatayan. Sobrang creepy na ang daanan. Ay, parang wala nang lubak-lubak yung dinadaanan ko. Yes. Walay rin. Pero di naramdamang lubak. Walang nararamdaman lubak, pero pag nakakita na kami ng sigado, na kami nakapahinga ng mabuti.